Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang nag-aalay ng misang pasasalamat ni na Roylan Suset, Jericho and Lay Gabriel Caringal, Mr. and Mrs. Castor and Helen de los Reyes and family, Emiliano Rojas and family, Richard and Myla Cruz, Dolores Cueto and Elizabeth Santa Ana and family, Villela family, Violeta Ricasas and family, Attorney Mahinardo and Lilibet Mailig and family, Guadalupe and Lourdes Aguila, Honorata Papio and family, Dalisay Sanggalang, Oreta family, Hazel and Savi Gutierrez and family, Noel Sablay, Anisha Montoyo and Simira family, Dan Laren Agravante, Romeo and Leodigaria Hiron and family, Michael Manzanas, Nori Guerra. Para sa mga kaluluwa ni na Mariano, Francisca at Moises, Tomas, Celso at Potensiana, Michael, Jacobina, Ruel, Maria Encarnacion at Miguel, Bidasto, Catalina at Romeo, Rudy at Cecilia, Victor, Anisita at Martin, Girly, Nito Noniluna, Lucio Natividad at Johnny. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ang iyong sinabi. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nanahan sa piling natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay makilala namin ang pagkakataon ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Kristong Panginoon namin. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Anghel ng Diyos, nasa ilalim ng iyong kandili, inilagay ako ng Diyos ng buong pag-ibig. Liwanagan mo ako, ingatan mo ako, at pangunahan mo ako. Yayamang sa iyo ako, ipinagtatagubilin niya. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ipinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, nasa pagdiriwang pa rin tayo ng oktaba ng Pasko, ng pagdiriwang Pasko sa pagsilang ng Panginoon. Ngayon ang ikalimang araw sa 8 araw na masayang pagdiriwang natin. Patuloy tayong tumulog sa Panginoon, ang ating mga kahilingan, ang ating mga ipinagpapasalamat. Ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Amen. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na luklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan. Noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay, pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo ay nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito ay ang salitang narinig na ninyo. Gayunpaman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin.
Ang nagsasabing si ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon ay pupurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit saan ay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Aleluya, aleluya. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa mga araw pa rin tayo ng Kapaskuhan, ang Oktaba, no? Yung 8 araw na masiglang pagdiriwang ng Pasko hanggang sa ika-8 araw, yung unang araw ng Enero, actually ay ika-8 araw o yun yung araw na pagpaparangal naman sa mahal na ina bilang ina ng Diyos. No?
Kung mapapansin natin kapag magpapasko, no? Even ngayong panahon ng pandemic, mas dumadagdag at kumakapal ang traffic, no? Kahapon sa Lipa, sabi nga ni Father Omi ay nagpunta sila doon. It took them 1 hour bago makarating sa Lipa. 1 oras din pabalik. Ewan ko lang kung nagpalipa yata ang ilan sa inyo kahapon, no? Bakit matindi ang traffic? Isa sa dahilan bakit matindi ang traffic ay dahil halos lahat ng pamilya lumalabas. Kung hindi nga lang pandemic, punong-puno siguro ang mga kainan, restaurants, punong-puno ang mga mall. Even sa gitna ng pandemic, madami pa rin ang lumalabas. No? Dahil gustong-gusto nating magkasama-sama ang pamilya. Lumabas, mamasyal, kumain, magkaroon ng oras na magkasama-sama kahit sandaling oras lamang. Babalik na ang iba sa trabaho sa isang linggo. No? They wanted to spend at least a quality time with the family. At kapag pinag-uusapan ng pamilya, hindi lang kasama ang mga anak, ang mga magulang, kundi kasama din ang mga nakakatanda, ang ating mga elders, ang ating mga lolo at lola. No? Dangan na nga lamang pandemic, hindi lang sila nakakasama lumabas. Pero tayong mga Pilipino, may natatangi tayong pagpapahalaga sa atin pong mga matatanda. Kasama pa rin natin sila sa ating mga tahanan. Magandang bigyang pansin natin ngayon yung mga nakakatanda. No? Yung mga lolo at lola. Tampok ngayon sa mabuting balita, narinig nyo ng linggo, no, piyesta ng banal na mag-anak, meron doong tao sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Binigyan siya ng natatanging biyaya ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nasisilayan ang sanggol na Mesiyas. So it was a unique gift para kay Simeon. Tumanda siya sa pag-aantay na makita ang sanggol. Maaring lumabo ang mata niya, araw-araw may mga sanggol na dinadala sa templo upang ihain sa Diyos. No? Maaring sabihin niyang, eto na kaya? No? Makapal ang kilay, mukhang hindi ito. Makapal ang labi, baka hindi ito. No? Maaring pinagtatawanan na siya. No? May mga araw na baka hindi magandang pakiramdam niya. Hindi siya doon nakatayo sa templo, sa entrance ng templo. Baka nalampasan na siya ng sanggol. Pero he never get tired of waiting. Matyaga niyang inantay. No? Patuloy siyang nananalangin sa Diyos. Matapat at malapit ang lalaking ito sa Diyos. And on that day, on an ordinary day, dumating ang mag-anak na Jesus, Maria at Jose. Napakapayak na araw marahil. Wala namang entrance, no? Wala namang tumugtog na plauta, no? Na koro upang ihudyat ang pagdating ng sanggol na Mesiyas sa templo. A very, very ordinary day, no? Sa araw ni Simeon, nang dalhin doon sa kanya ng mga magulang ang sanggol upang gawin ang hinihingi ng Panginoong kautusan, sinabi sa ating siya'y kinalong ni Simeon at nagpuri sa Diyos, at ang kanyang papuri sa Diyos ay ginagamit natin sa ating panalangin sa gabi, no? Night prayer, yung kanyang Nunc Dimittis. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang-alipin. May isa pong obra, si Rembrandt. No? Si Rembrandt ay isang Dutch painter. No? You can Google it later on. Marami siyang sikat na obrang ginawa. Katulad na lang yung obra po ng Prodigal Son. Kay Rembrandt yan. No? Yung The Jewish Bride, kay Rembrandt din yan. Isa sa mga obrang ginawa niya, actually hindi niya natapos, bago siya mamatay, ay iginuhit niya itong si Old Simeon. No, na-discover na lang itong painting na ito the day after nang siya ho ay
sumakabilang buhay doon sa kanyang workshop. At doon sa painting na yon, ipinangita ng artist na ito ni Rembrandt na ang matandang Simeon nakalahad ang kanyang kamay. Ang sanggol ay parang hawak-hawak niya, pero parang hindi naman niya hawak. Because he was so overwhelmed with joy, hindi niya alam kung anong gagawin niya doon sa sanggol. No? Hindi naman niya talagang ginrab. No? Hindi niya inangkin na parang kinanyan niya ang sanggol. So that was very symbolic painting. No? Ano yung mensahe ng painting na yun na ang kamay ni Rembrandt ni Simeon ay nakalahad? No? Una, syempre, overwhelmed with joy. No? Tapat ang Diyos. Tinupad niya ang kanyang salita. Na isang salita ang Diyos. Hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang sanggol. And lo and behold, on that day, God fulfilled His promise. Matagal na pag-aantay. Long waiting. But He fulfilled His word. No? Tayo, parang inalis na natin yung pag-aantay Inalis na natin yung tiyaga ng pag-aantay. Dati sinasabi natin, kapag may tiyaga, no? Kapag may tiyaga, may pinirito. No? Kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag ang Diyos ang nangako at nanatili tayong tapat sa kanyang pangako at nag-aantay tayo ng buong katapatan, He will fulfill His promise. Ang kwento ng Pasko ay kwento yan ng katapatan ng Diyos. Mga taong hindi nagkaanak, mga taong pinagtatawanan, mag-asawang Zacarias at Sabel, no? Yung ina ni Samuel, lahat ng mga ito ay sa panahong itinakda ng Diyos, tinupad niya ang kanyang pangako. No? Pangalawa, doon sa painting, nakalahad ang kamay ni Simeon as if telling us na hindi siya karapat-dapat hawakan ng bata. Yung kamay na hindi mapag-angkin. Not a grabbing hand, not a possessive hand, but a hand that is willing to offer the gift once again. No? Yung kamay natin pwede yang mapag-angkin, di po ba? No? Tingnan niyo yung mga bata ngayon, nagbigay kayo ng aguinaldo. Yung ka-inosentehan ng mga bata. Minsan yung mga bata, pag binigyan mo ng regalo ng papasko, nahihiya, no? Nahihiyang tanggapin. Pero meron namang batang pagka lumulang ng pulang sobre, sinusunggaban ka agad, no? Baka hindi na bata yan. No? Kasi parang ang bilis ng kamay. No? Kamay pa lang, kunin agad. No? Pero what is really parang nakakatuwa dito, doon sa painting, pag tayo pala'y tumatanda, nagkakaedad, as we grow in age, in wisdom, tumulad sana tayo kay Simeon, na alam na niya kung anong pinakamahalaga sa buhay. Hindi yung tumatanda tayo, pero parang wala tayong katapusan sa paghahangad na mapag-angkin. Na? Tingnan niyo yung wisdom ng mga tumatanda at tumatanda ng tama. Na? Aging rightly. Bakit yung hiwaga ng buhay ng tao? Na? As we grow in age, we try to complicate our lives. Kinokomplikado natin ang buhay natin. Si Simeon, napakamalaya, hindi mapag-angkin. Nakakalungkot na may mga kwento tayong nadidinig, no? Tumanda, pumanaw, nagkagulo ang mga anak, ang mga mahal sa buhay, nagpang-agaw sa iniwan, no? As we grow in age, ang mga kamay natin ay mas nagiging bukas
mas nagiging mapagbigay. We do not need any more possessions as we advance in years. Di po ba? Pero very ironic, kung kailan tayo nag-a-advance sa edad, parang gustong-gusto pa nating dagdagan, magkaroon, no? Magtabi. No? Magtabi para saan? For the future. No? For the future na baka hindi naman tayo kasama sa future na yon. No? Hands that is not grabbing and grasping, hand that is willing to offer. No? Yan yung matutunan natin sa mga elders natin. Kaya ang lolo't lola, madali silang hingian. No? Madali silang, sabihin nating quote-unquote, ng mga apong parang lambingin. Dahil, what do they need after all? No? Ano pa ba ang kailangan nila? Sana wag tayong matulad sa mga tumanda na, hangad pa rin ang makapanguha, ang magkaroon. No? Kasi nakakalungkot, nakatandaan na nating hindi tayo nakokontento sa paghahangad. Hanggang kamatayan, naghahangad pa din tayo. But no, old Simeon opened his hands as if ito ang katuparan ng pangako ng Diyos, ang sanggol, pero hindi niya inangkin, manapay bukas niyang inihahandog uli sa Diyos. Tulungan nawa tayo ng panalangin ni Simeon. Mga kapatid, ang pagkakita ni Simeon sa sanggol na Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama na laging tapat sa kanyang mga pangako. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya, naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na nagmamahal, na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, nawa ay magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, nawa ay makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi na kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, nawa ay pagkalooban na walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtitiyaga. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, marapatin mo higit kaming lumago at matularan ang iyong anak. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay.
Puri-puri ang po may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang po may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay. Para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tanasa namin sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong hindi naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong hindi naiiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag, namatay ang iyong anak, na nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maihayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at ni Gilbert, naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, nating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo, magangat na kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata Ilipensis laban sa sakit na coronavirus. Ama naming Diyos, batid po ninyo ang aming kailangan. Nananalig po kami, inyong laging iingatan, lalo na sa panahong ito ng coronavirus. Pakigawan po ng paraan na kami ay maligtas. Pagalingin po ninyo ang mga meron nito. Patnubayan ang mga nangangalaga sa kanila. Turuan po ninyo ang aming gobyerno at mga ospital na masugpo ito. Matuklasan nawa ng mga nagsasaliksik ang sanhi at lunas nito. Mapukaw nawa ang aming puso sa paggawa ng mabuti at makatulong sa mga nangangailangan. Ipanalangin nawa kami sa inyo ng mahal na ina ng Birhen ng Kaysasay, nina San Rafael Arcangel, San Roque, San Blas, San Expedito, San Benito, San Carlos Borromeo, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod, Venerable Alfredo Biar, at lahat ng mga banal, sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, paalaala at paanyaya, lalo tigit sa mga sumusubaybay sa atin po sa ating live streaming. Ang mga misa bukas, dahil po ito ay pasasalamat ng bayan ng Ibaan dito sa atin, mas maaga ang ating unang misa, 5:30 ng umaga, 7 ng umaga, 8:30 ng umaga, at ang huling misa ay alas 10 na. Dinagdagan natin ang mga misa para hindi ho tayo masyadong mapuno, no? Ibig sabihin, makakasimba ang tayong mga taga-Ibaan at hindi rin tayo mahirapan doon sa pagmamanage po ng mga maninimba. So 5:30 ng umaga, 7, 8:30 at saka alas 10. No? Sa 31, meron pa pong misa sa umaga ng alas 6. Daily mass natin yon. At yung kinahapunan, ang misa, bihilya, parangal sa mahal na ina, no? Ina ng Diyos. New Year's Eve na ring paghahanda, 5:30 ng hapon, 7 ng gabi, at ang huling misa ay 8:30 ng gabi. Kinabukasan, January 1, ang mga misa po ay medyo tanghali na ang unang misa. No? Baka mapuyat kayo. Alas 7 ng umaga, 8:30 ng umaga, alas 10, at meron pang misa sa hapon ng alas 5 ng hapon. Yan ho ang ating mga pagdiriwang bukas at sa mga susunod na araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Na ialay na ang Eucharistia. Humayo tayo, ibahagi natin si Jesus sa kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas.